Efeso chapter 6. Tagubilin sa mga magulang at mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Ang katuruan para sa mga alipin at mga amo. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong paggalang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya, ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni Numan, maging siya man ay alipin o malaya. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit, at siya ay walang itinatangi. Papunta ng Volos at mga siguro 10 kilometer na lang tayo. So kanina parang may naaamoy ako. So baka ito yun o pwedeng yung paligid kasi medyo bukas yung pinto kanina. So yung hangin sa labas naamoy ko. Love! What I smell, my darling? Hello. Yun, ano naamoy ko dito sa labas? Baka nga usok lang yun dito sa labas. No, it's not there. It's not here. But I don't smell anything here. Yeah. It's not here. How to open this from? Asan kaya yan? Ah, here. I've never seen this country. You think we have problem? Do we need some... This bell is this also. This. So, it's not even tight. Immense. Joshua! Go back. Now I know how to work. Joshua! I've never seen this kind before. Guys, tayo ay nandito ngayon sa Voros. Palabas na tayo ulit dahil sarado ang grocery. Don't worry, I will not show you. Okay, we do it this way. So, ngayon yung atin na pagpasok sa Voros ay again, linggo ngayon. No? So, linggo, dahil linggo, free ang parking. Maraming mga nakapark. Hindi basta makapag-park. At ang masaya doon ay sarado ang mga establishmento tulad ng mga grocery. So ganun ulit guys.
sayang, damit pa naman ako, nagpalda pa naman ako pag bakit hindi nabukas yung pinto ng Lidl? Ay, sarado pala, linggo. So, ngayon, nakakatuwa dahil marami tayong nakikitang pagkakaiba sa mga bansa na napuntahan natin. Pero alam na natin na dito sa Greece ay sarado talaga pala ang grocery pag linggo. Sa Budapest may bukas naman, pero talagang katulad ng same situation noon, linggo free parking. So mahirap makahanap ng parking area o pwede mong pagparadahan sa loob ng syudad. So yan yan. Kaya pupunta tayo ngayon sa isang lugar malapit din dito sa Voros, naunahan lang. At titingnan natin kung talagang bukas tong grocery na to. Kasi sa lahat na nakita kong grocery sa map, may bukas. Pero yung iba close na, kumbaga sara na yung tindahan, hindi na nag-ooperate. Ito nakita ko na to ay medyo malayo sa Voros, pero open. Pero titingnan natin kung legit pa talagang open sila. Okay? So, ayan, update po natin ngayon dito sa daan natin. Again guys, ito po ang ating day 25 ng ating travel or biyahe dito sa Europe. Yulhaman is ano? Driving this marvelous car. Marvelous car. Tama din. Okay. He is the driver. But the second driver is me. I get mad when he is making a mistake. Okay. Oh, but you know, it's pretty normal in city that we always make mistake. We always new in city, lagi tayong bago dyan. Sometimes we don't know the rules and some signals and road signs they are almost same, but there are significant things also signal that you cannot get it easily, lalo na sa roundabout. Kaya yan, this guy is in here. They don't want slower driving. Are you following? Oh yes, this is 50 km/h. Mga sandatang kaloob ng Diyos. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibikis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na naging papat na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ng tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos.
ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng mastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. All dying, of course. They keep in this quite long time. Going to Spartan. I'm like Spartan now. Wow. Oh, Look, so handsome. It's like a mini zigzaggy. not me. Zigzag. This is the Philippine zigzag. It's like zigzag road. Look at this. This may be some sakura tree or something. Yes, it is. Wow, very beautiful. Let's get ready to rumble! What can you say about this road, my darling? Do you think they work hard for this? This Mga pangwakas na bati. Si Tikiko na mahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa. Kaya't isinusugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang palakasin ang inyong loob. Naway ipagkaloob ng Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kaganalahang loob ng Diyos ay sumainyong lahat at na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Hesukristo.